Tayo ay mayroong kanya-kanyang paboritong kulay at ito ay madalas nating pinipili magmula sa damit at mga personal na gamit maging sa loob ng ating tahanan. Ngunit, alam mo ba na may mga swerteng kulay rin sa taong 2026 o Year of the Fire Horse at kabilang kaya sa year 2026 ang iyong paboritong kulay? Kaya naman, sa videong ito ay aalamin natin kung ano-ano ang mga maswerteng kulay na dapat nating piliin para sa year 2026 upang humatak ito ng swerte sa pera, kapalaran at negosyo. Kaya bago tayo magpatuloy ay pakipindot mo muna ang subscribe button at pakipindot mo na rin ang bell icon para palagi kang updated sa mga bago kong upload na video. Alam mo ba na ang lucky colors ay hinahango base sa principle ng Chinese astrology at ang taong 2026 ay ang Year of the Fire Horse na pinaniniwala ang naaakit sa mga kulay na maliwanag at matingkad na siyang lalapitan at papanigan ng swerte sa buong taon. Kaya naman, ipinapayo ng mga feng shui experts na dumikit din tayo sa mga swerteng kulay base sa kung anong Chinese zodiac sign upang mas lapitan din tayo ng swerte. Kaya naman, narito ang mga maswerteng kulay na pinaniniwala ang aakit at magdudulot ng swerte sa buong taon ng year 2026. Number 5, Vivid Blue. Swerte rin sa taong 2026 ang kulay na vivid blue. Isang essential na color ang kulay na ito dahil ito ay sumasalamin at sumisimbolo sa balance. Good harmony ang kulay na blue para sa Year of the Fire Horse dahil good color ang vivid blue para balansehin ang maliwanag na kulay ng Year of the Fire Horse at ito ay sumasalamin sa growth na pinaniniwala ang magdudulot ng pagtaas ng swerte sa paglago ng pera at yaman sa year 2026. Ang madalas na pagsusuot ng kulay na vivid blue na damit o anumang mga jewelries na may piece of blue na gems ay nakapagdudulot ng kaginhawaan at nakapagtataboy ng mga problema dahil sinisimbolo nito ang malakas na daloy ng positivity na siyang nagbibigay sigla sa mga hindi magagandang nararanasan ng isang tao. Ayon pa sa mga feng shui experts, ang madalas na pagsusuot ng vivid blue ay ina-activate nito ang iyong galing sa komunikasyon at intellectual creativity na maaari mong magamit sa iyong trabaho o sa iyong negosyo. Number 4, Moss Green. Moss green ang pang-apat na pinakamaswerteng kulay para sa Year of the Fire Horse dahil isa ito sa kulay na umaakit sa swerte ng Fire Horse. Ang kulay na moss green ay isang lighter shade ng green na siyang hahatak sa atensyon ng Fire Horse na may dalang swerte. Bagay ang kulay na ito para sa mga kasuotan o dekorasyon sa tahanan at swerte rin ang kahit na anong shade ng green basta't malapit ito sa moss green. Upang hindi maging komplikado, ang kulay na green ay sumisimbolo sa wood element at ayon sa feng shui, nakapagdudulot ang kulay na ito ng success o tagumpay sa karera sa buhay at pinaniniwala ang nakapagbibigay ng healing power at peaceful aura para sa spiritual na aspeto. Ang moss green color ay pinaniniwala ang nakapagdudulot ng proteksyon sa mga masasamang enerhiya. Kung magkakaroon ng anumang bagay na may kulay berde sa loob ng tahanan o accessories sa katawan, ito rin ay naiuugnay sa mga talisman o yung tinatawag nating lucky charm o mga accessories. Kaya kung ayaw mo naman magsuot ng berdeng damit, ay ipinapayo rin ng mga feng shui expert ang pagsusuot ng jade bracelet o anumang jewelries na may piece of green. Para ma-activate ang swerte na dulot ng kulay moss green, ay maglagay lamang ng halaman na kayang mabuhay sa loob ng tahanan gaya ng bamboo plant at ipinapayo na ipwesto ito sa money area o southeast part ng loob ng bahay. Number 3, Golden Yellow. Ang kulay na golden yellow ay sumisimbolo sa optimism at prosperity. Isa ito sa essential na kulay na kailangan sa Year of the Fire Horse dahil sa pinaniniwalaan na ang Fire Horse ay naaakit sa maliliwanag na kulay at ang golden yellow ay sumisimbolo sa liwanag
at ito ay magdudulot ng positibong enerhiya para sa year 2026 ayon sa payo mula sa Feng Shui. Bago sumapit ang January 1 ay palitan o lagyan ang inyong bintana na nakaharap sa east o silangang bintana ng kortina na golden yellow color o kahit na anong shade ng yellow dahil pinaniniwalaang ini-invite nito ang swerteng dulot ng unang liwanag ng sikat ng araw sa bagong taon na sumisimbolo ng magandang pagsisimula ng taon. Ang pagsusuot ng damit na kulay dilaw ay mayroong kaugnayan sa spiritual health at ito ay maaaring magdulot ng kapayapaan at balanseng enerhiya na nagbibigay ng magandang kalusugan sa spiritual na nagtataboy ng masamang presensya. Kung ikaw naman ay mayroong business at may mga digital store o online store, ay ipinapayo ng mga Feng Shui expert na mainam na idagdag sa team ng iyong website o online store ang yellow color upang maswertihin ang iyong online business. Number 2, vermilion red. Ang kulay na pula ay tradisyonal na swerte sa kultura ng mga Chino. Ito ay sumisimbolo sa passion at vitality. Kabilang ang vermilion red sa kulay ng fire horse at sumisimbolo ito sa prosperity at wealth. At ang vermilion red sa year 2026 ay maaaring paigtingin ang iyong motibasyon at sigasig. Kaya't ito ay isang mahusay na kulay para sa pagpapahusay ng personal at profesional na hangarin sa year 2026. Ayon sa pangkalahatang kulay, ang red color ang pinakamaswerteng kulay sa lahat. Batay sa Chinese culture at mga Feng Shui expert, madalas na ipinapayo na magsuot ng kulay pula tuwing bagong taon sapagkat sinisimbolo rin nito ang kasiyahan at katapangan. Swerte ang vermilion red sa Year of the Fire Horse dahil nakapagdudulot ito ng dami ng swerte. Pinaniniwalaan na ang pagsusuot ng vermilion red o kulay pula ay nagpapalakas ng creativity at pagtanggap ng maraming pabor ng isang tao. Ipinapayo na maglagay ng mga palamuti na may touch of red sa inyong bahay at inirerekomenda ang pagsusuot ng bracelet o jewelries na may piece of red bilang lucky charm at proteksyon sa mga malas. Number 1, amber orange. Ang kulay na amber orange ay sumisimbolo sa tagsa ng pera, sigla, kasaganaan at inspirasyon. Isa ito sa pinakamahalagang kulay na kailangan sa Year of the Fire Horse sa 2026 dahil pinaniniwalaan na ang Fire Horse ay naaakit sa mga mainit at masiglang kulay at ang amber orange ay sumisimbolo sa apoy at liwanag na magdudulot ng positibong enerhiya sa taong 2026. Ayon sa payo ng Feng Shui, bago sumapit ang January 1 ay mainam na maglagay ng mga palamuti o dekorasyong amber orange sa inyong tahanan tulad ng mga flower display na kulay amber orange, table turner o lantern sa silangang bahagi ng bahay dahil pinaniniwala ang iniimbitahan nito ang swerte at magandang daloy ng liwanag ng araw sa bagong taon na sumisimbolo sa pagpapaigting ng daloy ng swerte sa yaman. Ang paggamit ng mga amber orange accessories tulad ng bracelet, bag o sapatos ay mayroong kaugnayan sa kaligayahan at espiritual na kalusugan at ito ay maaari magdulot ng kapayapaan at balanseng enerhiya na nagbibigay ng kalusugang espiritual at nagtataboy ng negatibong presensya. Kung ikaw naman ay mayroong negosyo o online store, ipinapayo ng mga Feng Shui expert na mainam na gumamit ng amber orange sa mga packaging materials, logo accent o display items upang maswertehin at makaakit ng mas maraming positibong enerhiya para sa tagumpay ng iyong negosyo sa year 2026. Ikaw ka-ideya, ano ang iyong paboritong kulay? Kabilang ba ito sa mga luckiest colors para sa year 2026? Comment daw ng iyong paboritong kulay. At ang mga nabanggit ay hindi nangangahulugan na ito na araw-araw ang isusuot mong kulay. Dahil lang ito ay pinaniniwala ang mga lucky colors sa year 2026 at hindi rin ibig sabihin nito na hindi mo na masusuot ang iyong paboritong kulay na damit
o mga accessories sa year 2026, ipinapayo lamang na mas madalas lang nating isuot ang mga lucky colors na ito upang makapaghatid ng kapayapaan ng isip at hindi ipinipilit ang lahat na sundin ito. Tayo pa rin ang masusunod sa gusto nating gawin. Ang mga mungkahing ito ay gabay lamang upang magbigay ng positibong pag-iisip. Ang swerte ay gagana lamang kung sasamahan ng kilos at aksyon upang tuparin ang ating gustong makamit. Isang episode na naman ang natapos sa linggong ito. Hangad kong nabigyan kita ng mga ideyang makabuluhan. Kung ikaw ay may mga topic at katanungan na gusto mong mabigyan ng linaw, ay comment mo lamang yan at aking susubukang bigyan paliwanag ang iyong gustong maging paksa para sa susunod na episode ng Ideya PH. Kaya huwag kalimutang pindutin ang subscribe at pakipindot na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload na video.